other topics po muna. Ma'am, nag-meeting daw kayo ni President Duterte kagabi. Oo. Ano po yung napag-meetingan mo? Ayun naman ay itinakda noon pa. Gusto niya makipag-usap sa mga miyembro ng kabinete na galing sa kaliwa. Binanggit niya naman yan at ang mga other members of the cabinet na involved sa peace talks with the NDF. So, naroon si Secretary Jess Dureza of the OPAP, si Secretary Bebot Bello who heads the GRP negotiating panel for the NDF peace talks. Tapos si Lisa Masa ng NAPSI, si Secretary Rafael Mariano ng DAR at ako sa DSWD. Ma'am, kamusta naman po yung pag-uusap natin kagabi? Si President naman, inulit niya na talagang nais niya magkaroon ng just and lasting peace sa ating bayan. Isa yan sa gusto niya mangyari sa panahon ng kanyang panunungkulan at sinabi naman natin doon na buong-buong pagsuporta natin. Nakita natin ang pangailangan na magkaroon ng kapayapaan patay sa mga makatarungan na batayan. Ma'am, kasi di ba nag-launch po ng all-out war against NPA? Papawin po ba ito, sabi ni President? Walang usapan tungkol sa all-out war. Ang mga na usapan doon ay yung mga naabot na ng negosasyon kaugnay ng nangyari sa Rome, dahil nandoon niya sina Sec Depot at si Sec Jess, yung nagkaroon na ng mga initial na usapan sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER. Nag-usapan din yung kahalagahan ng land reform na buong suporta niya sa free distribution. Tapos sa bahagi ko bilang DSWD Secretary, yung pangailangan talaga na may kapayapaan dahil halos walang hinto na yung kalamidad sa ating bayan. Ma'am, may naging negotiation po ba, ma'am, regarding sa, kasi po naglabas si President ng bagong conditions for the peace talks to resume. May napag-usapan po ba tungkol? Wala siyang kondisyon na nilabas. Nilinaw kahapon na walang kondisyon doon sa usapan, At wala naman kami sa posisyon dahil hindi naman kami miyembro ng negotiating panel. So, mas yun pa ang usapan pa talaga na paano mag-move forward. At may na-issue na statement si Secretary Jess Dureza ngayong hapon, na naglilinaw nga na ang gusto natin mangyari, umabante ng usaping pagkapayapaan sa NDF, sa MNLF, sa MILF at sa iba pang mga puwersa, para makafocus tayo sa pagpapaunlad ng ating mga komunidad at sa bahagi ni President, pagtingin niyang pangunahin talagang threat ay sa ISIS, sa terorismo. Pero itutuloy po talaga formally yung peace talks in the near future? Wala akong masasabing ganong announcement. Mas si President yan at si Secretary Jess at Dureza ang mag-announce. Ang mahalaga, hindi sarado. Hindi sarado. Ang mahalaga ay naipaabot namin at na binanggit na namin before na we need to continue to talk sa negotiating table. At doon naman nag-agree si President. Kailangan may pag-uusap, kailangan ng kapayapaan. Pero paano ito, kailan dito, saan ito, hindi na kami ang kasali doon. Dahil hindi naman kami miyembro ng negotiating panel. Ma'am, after the talk, nadagdagan po ba yung pag-asa natin regarding the continuation of the peace talks? Ako naman, from the beginning, hindi naman ako nawawala ng pag-asa dahil nasa kabinete pa rin kami, di ba? Patuloy ang tiwala ni Presidente sa amin, Alam niya, nominado kami ng kaliwa. At pagtingin ko na nababanggit din niya na talagang kailangan ng tulungan. Kailangan ng tulungan sa bahagi niya. Kailangan ng tulungan para ma-address ng issue ng kahirapan, ang issue ng korupsyon, at syempre ang issue ng malawak na kuwan ng mga illegal drugs. Ma'am, sorry, last na po. May sabi po ba si President Duterte about sa pag-grant ng pagpapalayo ng political prisoners to meet halfway yung mga NPA kasi po ito yung mga primary... Alam niya naman, alam niya na kahapon kasi alam niya na may statement hindi ko alam kung NDF or NPA na open sila sa bilateral na ceasefire at inihanda nila ang pagpapalayo
sa panig ni